Ayan, putol. Do not ignore the road signs. This is the road sign. Ayan o, may nakalagay. Do not enter, temporary close, bridge temporary close. Inignore ko yan. Lesson learned. Good morning, welcome back to Team D TV. So it's our second day here at Santillana Hillside campsite, and behind me is the Mount Arayat. So here's my, as usual, honest camp tour, camp review. Let's start with the positive.
So nandito tayo sa area ng parang if I understand it correctly, this is like a fish pond. I'm not sure kung actively ginagamit pa to o hindi na, but this looks like a fish pond. Tapos I know Santillana is quite popular and the very popular automatic gate is there. I mean, karamihan ng mga vlogs na napapanood natin yung nandun yung automatic gate. So pagpasok mo nandun yung parang admin office and magdadrive ka all the way here. Dito yung pinakang campsite nila and then there's the restaurant. One good thing, maganda yung spacing ng mga campsites. As you can see, andun may mga deck. For those who are not familiar with Santillana, medyo popular tong mga decks nila kasi very convenient. As you can see here, ayan, may ginawa silang deck. So dyan ka na magpipitch ng tent. Very nice, very convenient, malinis kasi hindi ka magpipitch sa ground na kapag maulan, syempre maputek. But today, yesterday pagdating namin and then today, umambon lang ng konti, mga madaling araw. So yeah, magandang spacing, malawak yung property, hindi kayo siksikan. So ayun, makita nyo may deck doon, 1, 2, 3, 4. Approximately ang estimate ko mga 4x4 or 4x5 meters yung size ng mga decks. Pero back there, doon sa pinakalikod, doon kami nakapwesto because we are a big group. Tapos malaki yung tent namin, nag-request ako ng malaking deck. Now, doon sa kabilang side, yun yung parang villa nila. So nagki-create sila, nagbibid sila ng mga villas for rent. So kung gusto niyo ng glamping, ayaw niyo na mag-set up ng tent doon sa kabilang side. Punta tayo doon. So andito yung villa nila. Okay, dito yung car camping, itong area na to. Tapos may villa doon, then there's the CR, punta natin mamaya. Ito yung roadside, parang nagde-divide, dito yung villas, tapos dito yung car camping. Dito sa villa, temporarily pina-occupy sa amin to kasi hindi pa tapos. Tapos na yung ground and then the roof, pero hindi pa nabibuild yung mismong villa. So ito yung mga pinaparent nila. So for the meantime, since kailangan namin ng malaking tent, andun yung tent namin sa likod, dito kami pinapwesto. Pakita ko lang sa inyo yung, kasi meron kaming bagong tent, hindi kami kasya dun sa maliit na deck. So ayan, dahil marami kami, pinagamit sa amin ng owner yung dalawang decks na to. Ilan ba kami? Mga 9 yata kami. So ayan, this is the deck. So dyan na lang kami natulog and then hiniwalay namin dun yung dining, kitchen, and then ito bago lang din tong cloud moraine, so tinesting ko lang para sa next camping namin. Alam ko na kung paano i-set up. So yeah, this is the villa. Ito yung pwede yung i-rent overnight kung ayaw nyo mag-pitch ng tent. Alright, so magandang spacing, maganda naman yung pagkaka-layout, hindi siksikan. So that's one good thing. Tapos dito meron silang tinatawag nilang above ground na swimming pool. So merong 1, 2, 3. Sakto lang, hindi siya masyadong malaki, which is good kasi kung mga 5 to 8 to 10 kayo, parang meron na kayong parang private pool. So kung yung ibang grupo naman, pwede naman sila doon. So parang, you know, nagkakaroon ka na parang private pool. Kasama na yan sa we paid 700 per head. Rainy day promo daw nila yun, but I think tama lang yung 700. Sana yun na yung regular nila, hindi yung promo price. So of course, the next good thing is lahat ng tanong natin kadalasan about campsites is the CR. Maganda yung CR nila dito. Ayan. Okay, I think this is the biggest CR. So andito yung sa babae, ayan, and then dito yung sa lalaki. Maayos naman. There's the toilet, may bidet, and then ayan yung shower, and then may ilaw. I think the entire night nakabukas yung ilaw eh. So hindi talaga totally dark yung buong campsite, which is good. Okay, dito pa pala sa likod, hindi ko nakita.
So aside from yung kaninang tatlo, meron pa palang another 4 dito. I think ito yung pang kids, mas mababaw lang to. 1, 2, 3, 4. Right? Okay, another good thing, meron silang restaurant dito. Ayan. Right? So kung nabitin kayo sa baon or ayaw magluto, pwedeng dyan lang kayo mag-order ng food. So very convenient. Like for our case, ubusan kami ng water, kinulang kami ng ice, dito lang kami nag-order. And ihatid nila mismo sa campsite. And then medyo nabitin din kami sa food. Nag-order kami ng fried chicken dito. Masarap din naman. Well, nothing really very special, pero parang home cook siya and masarap yung fresh yung chicken meat na ginamit. So okay, nagustuhan ko naman. So ayan yung restaurant nila. There's another deck here. Ayan. Isang quick tour lang tayo sa loob. Dito tayo sa gilid dadaan. Ayan. So dito talaga yung front nila. Para makita nyo lang yung perspective. Ayan. Ayan. So ito yung road papunta dun sa likod, papunta sa campsite. Tapos dito yung mga above ground swimming pool nila. Alright? Dito sa gilid ng pool, merong siyang parang deck, may lounge, may sofa. So masarap tumambay dito and maganda ang scenery kasi kumbaga malayo ang tingin mo. So ayan, may rice field. So hindi obstructed yung view mo. So maganda. Ayan. Ang pinakang nakaharang lang sa iyo actually yung ito. Sa view mo yung Mount Arayat, which is a beauty. Alright? So maganda naman yung mismong campsite. So yung kaninang CR, isa lang yon. Meron pang ibang CR doon sa kabilang side. Malinis din naman, maayos. Okay, let's start with the negative. Ano di ko nagustuhan dito? Unang-una, may event pala dito. Dapat nag-advise ang admin sa amin. Okay? Kasi merong activity pala dito yung Ducati. Ano sila? Hindi ko alam kung tawag dito. Basta nag-ride sila dito and parang may trail yata papunta doon malapit sa bundok, sa Mount Arayat. Ayan. As you can see, nandiyan pa yung mga ibang Ducati na mga motor. Well, nothing against them. Ang sa akin lang, dapat sana yung admin dito nag-advise sa mga campers na may activity kami at may konting ingay ng mga motor. Right? Pero kahapon naman, honestly, tolerable. May mga humahato dito. Siyempre may ingay, mga motor, mga big bike eh. Mga adventure bike yata yon. So tatakbo sila dyan, tapos tatakbo dun to the left, tapos wala na, di mo na marinig ulit. Tapos sometimes dadaan din sila dito, marinig mo lang once in a while, may marinig ka, tapos mamaya wala na. Tolerable, that's fine. Pero still, I would have appreciated it na inform kami na may ganun palang activity. Sana ginawa na lang nilang exclusive yung place for Ducati at hindi na sila nag-accept ng campers. Ewan ko lang dito sa mga nagka-camp dito right beside this trail na syempre mas maingay. Kami kasi medyo nakatago ron sa likod. So yung ingay ng motor medyo tolerable. So yun lang yung parang negative. Number 1 yun. Number 2, hindi naman na siguro itong number 2 di ko gusto is not because of the campsite or the admin, but kasama sila sa group nung Ducati. Yung katabi namin doon, wait lang. So, okay. So, andyan yung pwesto namin. Andun yung tent namin. Yung katabi naming villa, ang iingay kagabi. Nagkukwentuhan. May problema daw yung Joseph. Siguro, involved siya sa Katniel breakup. Yun yung kwentuhan nila. Sinutsutan namin 2 to 3 times. Walang nangyari. And then later, they started moving habang nagkukwento. Akala namin finally tapos na. That was around 2:30 AM. So, akala namin tapos na. Paalis na sila. Ang ginawa, pumunta dito sa kitchen area namin kasi open lang to eh. I mean, you could probably blame us na hindi namin tinakpan yan or what, but look at those people naman na nandito, you know, mga decente naman sila at may, you know, they own Ducatis. So I don't expect na gagawa sila ng mga kalokohan, but ang ginawa nila, nag-usisa dito. Wala namang nawala sa gamit namin, pero stepping inside somebody's deck is already, 'di ba, invading somebody's privacy. Hindi naman sa iyo to eh. So
yung tropa doon, bumisita dito sa kaibigan nila. Dito yata sila nag-iinuman, nagkwentuhan, diyan nag-ingay. Tapos later, pumasok diyan, umakyat diyan sa deck namin at ewan ko kung anong hinahanap nila. Tinitingnan yung mga gamit namin. Wala namang nawala. But still, syempre alarming. Naistorbo yung tulog namin and ang tagal namin nakatulog ulit. So medyo puyat kami. So yun lang. Hindi ko alam na may mga ganong, I mean, I wasn't expecting na mangyari yun sa ganitong campsite. I mean, Santillana, di ba? Santillana Hillside campsite is supposed to be a secure campsite. Maganda namang reputation nito, lalo na sa Car Camping Philippines. Marami pupunta dito na hindi rin mga basta-bastang campers. So medyo mataas ang expectation ko. Kaya, you know, it's a campsite na feeling ko I don't need to secure too much yung mga gamit namin. So yun, yung tropang umupo dito, naka-occupy dito, sana nakatulog kayo na mabuti. Kasi kami hindi. Salamat sa ingay nyo. So anyway, ito yung CR kanina. May wash area dito. Wash area, tas nakalabas yung lababo kung magtututbrush ka lang. So maganda, para nakahiwalay. Tapos dito sa loob naman yung toilet and shower. Malakas ang tubig, malinis naman yung toilet. Ayan. Tapos kagabi, bago kami matulog, napansin namin yung mga basura dito. Kinalat ng mga aso. Yun nga lang yun, may mga pakalat-kalat na aso and pusa dito. So kinalat ng mga aso, minessage lang namin yung admin, si Atenet. Basta yung sa Facebook page nila, minessage namin, and in the morning nakita ko naman, first thing in the morning may pumunta na dyan na tauhan nila na nagligpit. Tapos may mga tauhan silang paikot-ikot dito na sumisilip. So I think okay naman din yung management. So yun. What else? Yun lang ang first time kong naka-experience na talaga na-istorbo yung tulog ko. Unlike doon sa San Francisco na yung previous vlog ko, sinare ko dun sa inyo na may nakasabay kaming mga kamote. Yun ang nastorbo dun yung mga kasama ko, hindi ako mismo. Ito first time ko ako mismo nagising talaga ako kasi pinuntahan nila yung gamit namin eh. So syempre alarming yun for me. Okay, paalis na kami ng Santillana Hillside Campsite. And andyan ang maganda kong Madam Peya. Siya ang driver. Hello. Okay, important information. So yung rate nila dito is 700 pesos per pax. Tapos yung child 640. Anong age nga ba ang considered as child? 7 below yata. 7 and below, 7 years old and below, 640. May discount din naman 60 pesos. And they're saying na yung 700 daw is rainy season promo. But again, sa tingin ko tama lang 700. Yun ay dapat ang regular na price nila. And then yung madalas kong binabanggit, yung katulad ng sa Blue Turtle Cove na 24 hours yung payment mo starting from the time that you arrive. Dito sila meron sila nung yung tinatawag kong kaartehan na check-in time na 11 AM. 2 PM check-in tapos 11 AM check-out the following day. Pero flexible naman sila. So dun sa website nila, sa Messenger, sinasabi naman nila na kung meron kang request na early check-in or late check-out, pwede mo naman itawag. Kasi siguro base to base cases case to case basis kung may maapektuhan siguro ng ibang booking. So for our case, fortunately pinayagan kami kasi wala siguro kaming kasabayan dun sa deck na binigay nila sa amin. So we were here as early as 9:30? 9:15? Mga 9 AM nandito na kami. So we are very happy about that. So thank you sa admin ng Santillana for allowing us to check in early. And eto nga
it's 11:30 tsaka lang kami nag-check out. So okay naman on that aspect. And ano pa ba, the camp itself, katulad ng mga pinakita ko sa inyo, yun nga, okay naman. So ang ano lang namin, suggestion lang namin, next time meron kayong activity, sana yung admin in-advise kami na may ganong activity, or might as well gawin nyo na lang exclusive yun para sa activity nyo, para yung mga campers na naghahanap ng total quietness, peacefulness, hindi na maapektuhan ng mga ingay ng motor. But then again, para sa akin personally, tolerable naman yung ingay nung mga motor, pero may mga kasama kasi kaming senior, di ba? So para sa kanila maingay yun. Later we found out yung mga maingay na yon kasama pala dun sa grupo ng Ducati. So I don't know, baka hindi sila mga camper, hindi nila alam, hindi sila sensitive. But I think hindi naman yun within the control of the campsite management, kasi 2:30 na yun eh. I don't expect them to be still roaming around at that time. Nag-text ako sa kanila, nag-message ako about that incident. Wala namang response, dead ma. Okay, anyway, so ayan, after showing you the camp, it's up to you to decide kung it's a nice, if you want to try this campsite. Alright, pauwi na kami, pero gusto namin maghanap ng halo-halo. Nagki-crave kami ng halo-halo, so isisingit ko dito kung meron kaming madadaanan na masarap na halo-halo. Alright, okay guys, so dito kami napatigil sa Ningnangan, Fanside Ningnangan. Excuse me, dito pa rin to sa bayan ng Mexico. Na-try na namin yung Ningnangan sa bandang San Fernando, Pampanga before. So ayan, malapit lang pala siya galing sa Santillana Hillside. So kapag galing kayo ng camping, tapos nag-check out kayo ng mga bandang 11 at gusto nyo, naghanap kayo ng place for lunch, mukhang masarap dito kasi na-try na rin namin yung Ningnangan nga sa San Fernando. So ayan, magbablog ako dito, pakita ko yung details sa loob, and panoorin nyo lang po kasi yung ganitong content namin nakahiwalay dun sa isa namin channel, yung CFT. Nandun yung mga food, restaurant and travel content namin. Okay, so sana tangkilikin nyo rin po, mag-subscribe din po kayo dyan. So ililink ko na lang sa end ng video na to yung vlog namin about this place. Alright, panoorin nyo po. So anyway, that's it about our car camping adventure at Santillana Hillside. Thank you guys for watching. Enjoy the outdoors. Bye. If you like this video, please do not forget to subscribe to our YouTube channel. We are also on Facebook. Please like and follow our page.